Okay na? Dahil dalawang sira to, dalawa rin yung napulot niya sigurado. Hello mga katek! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. May gagawin tayong Platinum Reyna 3. Ang naging problema nito, hindi pala nakasaksak. Saksak natin. Okay? Okay, lumabas yung display niya. Ang problema niya, walang BFD display. Tapos ayaw din mag-function sa remote control. Tapos, pag pinipindot natin yung mga buton, ay hindi nagpa-function. Okay. Tapos, sa remote, hindi rin gumagana. Yan. Okay. Dahil ayaw gumana ng remote control, pwedeng i-check muna natin itong kanyang remote control kung good. Gamit lang tayo ng mga cellphone kahit na mga luma or yung mga bago, ubra yan. Dapat lang nakaset tayo ng camera. Yan kahit na lumang cellphone, ubra naman, basta nakaset tayo ng camera. Ngayon itatapat lang natin yung ating camera dito sa may IR. Yan, dapat nakatapat yan. Kung may mapapansin kayo na umiilaw, ibig sabihin na good yung ating remote control. Yan, katulad nito, umiilaw. Ibig sabihin na nagpa-function yung ating remote control. Ibig sabihin wala tayong problema sa remote control. Yan na nagpa-function. Okay? Konting tips lang to para may idea yung mga hindi pa nakakaalam kung paano mag-check ng remote control gamit ang camera. Ang gagawin natin na bubuksan natin itong mismong front panel para ma-check voltage natin kung ano talaga ang naging problema. Buksan na natin. Kailangan natin siguro munang mag-checking voltage dito para malaman natin yung problema. Tapos on natin. Yung negative test prod natin, connect natin sa negative ng front panel. Tapos yung B+ ng test prod, naka-pin tayo sa B+ ng sensor. Meron tayong na-read na 4 volts. Ibig sabihin na normal yung supply natin. Yung kanyang IR ay normal din. Sa pin 24 natin, dapat may masukat tayong 5 volts. Pero wala to. 2.8 lang yung lumalabas. Yan, no? Ibig sabihin na may abnormal dito. Ang normal voltage dapat nito ay 4 to 5 volts. Pagka ganitong supply, may problema yan. Ayan, check natin yung IC kung umiinit. Umiinit to. Ibig sabihin na may problema dito sa IC, kaya bumabagsak yung voltahe. Yung voltahe nito ay 2.8 volts lang. Tapos, ang lakas din uminit. Ito ang naging problema nito, kaya bumabagsak ang voltahe. Pero yung supply ng sensor ay 4.4 volts. Ibig sabihin, normal yung voltahe sa sensor. Dahil normal naman tayo dito, doon tayo sa mismong IC po-focus. Ngayon kailangan natin kalasin yan. Kung hindi ka pa rin talaga maalam sa pagbabakas ng mga ganitong IC, tuturuan ko kayo kung paano bakasin ng soldering iron lang. Kung wala kayong hot air, may idea kayo kung paano babakasin. Hihinangin lang natin lahat ng terminal kabilaan. Pero ingat kayo dito kasi meron niyang pandikit sa loob. Yung IC na ganito. Tapos gamit tayo ng tweezer. Susungkitin natin ng unti-unti. Paangat. Yan. Tapos hahagurin natin na balik-balik hanggang makalas yung IC mismo. Medyo matigas to kasi may pandikit tong ganitong IC. Pwedeng matuklap to pagka hindi ka talaga marunong. Uulit-ulitin lang natin hanggang makalas. Yan. Kung napansin nyo, nakalas na natin. Tapos yung mga natirang mga tingga nito, kailangan natin hagurin din para pagka binalik natin yung IC, ay malinis.
Ngayon, try natin kung normal na yung voltahe. On natin. Tapos kuha tayo tester. Yan, dapat naka-range tayo ng DC. Yan, step by step natin i-repair para yung sa mga nagsisimula. Para kung sakaling maka-encounter kayo ng ganito, ay alam nyo kung paano gagawin. Yung negative test pad natin ay sa ground. Tapos sukatin natin yung kanyang supply na pin 24. Nag-normal na yung pin 24 supply. Naging 5 volts na. Kanina 2.8 lang yan. Ibig sabihin na nung tinanggal natin yung IC, nag-normal na. Dahil nung kinalas natin yung mismong IC nito, nag-normal yung voltahe. Ngayon, i-check natin yung remote nito kung magpa-function na. Kaya lang, ayaw pa rin. Ayaw pa rin gumana, no? Okay naman yung remote. Check natin, no, kung anong nangyari. Ano kaya nangyari dito? Bakit pagkaganon? Dalawa pala sira. Unahin muna natin yung sensor. Dahil normal na nga yung voltahe dito. Dito. Yung voltahe. Okay. Dito. Okay naman, di ba guys? Pagka normal yung mga voltahe, ang kadalasan nagiging problema yung sensor. Ito yon. Yan. Pagka ayaw mag-remote, papalitan lang natin yan, pwede na natin mapagana. Kung wala kayong ganito itsura, pwede naman yung ibang klaseng sensor, uubra naman yan. Katulad nito, kulay black yung naikabit natin, uubra yan. Pwede naman yan kung sakaling wala kayong pamalit. Ngayon, tatry natin kung magpapunction na to nung pinalitan natin ng sensor. Kahit na wala yung IC, pwede natin itry. Okay, yan. Kahit na walang display o wala pang IC, pwede natin ma-check yan kahit na wala pa yung mga parts na yan. Yan, try natin i-open. Yan. Okay, nag-open na. Okay. Gumagana na yung kanyang remote control. Ibig sabihin, dalawa pala sira nito. Isang sensor, saka yung IC. Ang tanong lang dito kung papayag ba yung may-aring papalitan to. Siguro, tanong muna natin kung pumayag. Okay. Yan, nakapag-usap na kami nung customer natin na pumayag naman siya na palitan yung IC para mapagana natin yung mismong display o mga button nito ay gumana. Ngayon, tuturo ko na sa inyo kung paano natin ikabit para kung sakaling magkaroon kayo ng mga ganitong mga sira, ay alam nyo kung paano gawin o ikabit. Yan, ito yung may problema niya. Hiwalay na natin. Tapos, kakaskasin natin yung mismong board nito. Dahil may pandikit yan. Kakaskasin lang natin to muna. Para lumapat yung ikakabit nating pyesa. Medyo, ano, makabit pa. Okay. Kakaskasin lang natin. Pares to. Yan. Okay, ikakabit na rin natin. Kung ito yung pin number 1, dapat dyan din tayo magkakabit. Okay? Gamitan tayo ng magnifying. Okay. Pag nahinang na yan, saka natin papasadahan. Okay. Gagawin lang natin dito. Yan. Saka natin ihiga. Para mahigop yung mga tindahan niya. Yan. Okay ba? Ito kabila naman. Ganun din.
Okay, nakabit na natin. Check natin kung may short. Hirap talaga pagka malabo mata. Swerte ng mga bata. Ngayon. Yan. Okay naman. Check natin yung voltahe kung ano nangyari. Kung nag-normal na. Ito yung filter natin. Check natin. Kung nag-normal na yung 5. Yun, 4.3. Okay na to. Kanina, 2 point something. Okay. Okay, oh. Nag-normal na yung voltahe. Kasi may resistor na 10 ohm to, kaya medyo nag-drop siya. Okay. Okay na. Gumana na. Yan, oh. Buo naman yung load, oh. Check natin kung okay na. Yan, okay na guys. Gumagana na. Okay. Yan, no? Yan, may sounds na. Hinaan ko lang yung sounds. Okay. Yan, nagpa-function na rin. Okay. Okay na. Dahil dalawang sira to, dalawa rin yung napulot nyo sigurado. Kung baguhan ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag pong kalilimutan mag-subscribe. Pakiclick na rin po yung ating like button.